Halos isang buwan bago siya sibakin, ay tinawag pa ng Pangulo na kampyon si PNP Chief Nicolas Torre III nang hindi siya labanan sa boxing nang naghamong si Davao City Vice Mayor Baste Duterte. At bago maging PNP Chief, ay maugong na rin ang pangalan ni Torre matapos pangunahan ang pag-aresto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Nakatutok si Mark Salazar. Ganito katindi ang tensyon nang isilbi ng PNP ang warrant of arrest laban sa kontrobersyal na pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy, Hunyo nung nakaraang taon. Para yan sa mga kasong child abuse, sexual abuse at paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Pero hindi nagpatinag ang nooy hepe ng PNP Region 11 na si Nicolas Torre III. At matapos ang ilang buwang manhunt, tuluyang napasa kamay ng pulisya si Kibuloy. You have the right to remain silent. Marso nitong taon, bilang hepe naman ng CIDG, pinangunahan ni Torre ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya pa mismo ang nagbasa ng Miranda rights sa dating Pangulo. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Siya rin ang sumalo sa galit ng pamilya ng dating Pangulo na humaharang sa pagdadala kay Duterte sa The Hague. Anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa lang yung kaso. Sir, ilang Pilipino ang binukaya, ilang presidente na namumuk. So that means that you are banking on the inequality of the law because of si General Nicolas Torre III. Pagsapit ng Hunyo, naabot ni Torre ang tugatog ng kanyang karera sa PNP bilang ika-31 Chief PNP. Marami siyang nilaktawang ranggo at mas senior sa kanya dahil mula 2-star general lumundag to 4-star si Torre. Si Torre ang kauna-unahang graduate ng PNP Academy na umupong Chief PNP. Makulay at maingay ang kanyang pamumuno sa Camp Crame. Inilunsad niya ang 5-minute response time ng PNP. Kumasa din siya sa hamon ng boxing ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte. Bagay na hindi naman sinipot ng Vice Alcalde. Sa sona ng Pangulo nito lang July 28, saksi ang joint session ng Congress kung gaano kagiliw ang Pangulo kay Torre. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torre. Pero wala pang 3 buwan sa pwesto, si Torre sinibak din ng Pangulo. Ang dahilan, ang ipinag-utos niyang balasahan ng mataas na opisyal ng pulisya na hinarang ng NAPOLCOM. Pero hindi sinunod ni Torre ang gusto ng NAPOLCOM na merong supervisory at administrative control sa PNP. Kahit naglabas na ng kautusan ng NAPOLCOM na bumaril sa balasahan, ipinatupad pa rin ito ni Torre. Sa flag raising ceremony noong 1 linggo, ipinakilala pa niya ang mga bagong opisyal na kanyang itinalaga, kabilang si Police Lieutenant General Bernard Banac na ginawa niyang Deputy Chief for Administration, ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Walang utos, walang balakid, at walang pagsubok na makakagiba sa ating pagkakaisa at sa ating panata sa bayan. Ilang araw bago masibak, may ganito pang sinabi si Torre. Right now, ang mga nakikisawsaw, ang mga nagbibigay ng opinion, we welcome all of those. No. May mga statements nga lang na right now ay nakakita natin ay nakaka-damage more than nakakatulong sa ating organisasyon. Hindi pa malinaw kung saang pwesto sa pambansang pulisya malalagay si Torre, na sa 2027 pa nakatakdang magretiro. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Torre sa kanyang pagkakasibak sa pwesto. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras.